Na magandang araw sa inyo, umaga, tanghali, hapon o gabi man. Ako'y nagbabalik uli at may pagkakataon ako uling na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos kung mamarapati ninyo. Pangalan ko I see Brother Joe. You can call me Brother Joe. If you believe in the Lord, you can call me Brother Joe. Or you can call me Joe. Maraming ngayon, ang tawag rito sa mundo, maraming compromises na mga nakikita tayo. Pero syempre, hindi naman yun yung basta-basta tatalakay natin. Yung according sa Bible. Dito sa Proverbs chapter 12 verse 26. Nabasa ko to at gusto kong i-share sa inyo ang ibig sabihin din nito. Sa Proverbs o Kawikaan 12 sa talatang 26 o 26. Nasabi rito, a righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. God bless His Word. Yung matutuwid, let's say, matitinong tao, matutuwid na tao, babae at lalaki. A righteous man is cautious in friendship. Maingat siya makipagkaibigan. Sabi ng iba, ang kaibigan daw ay siyang tunay na yaman. Dahil kapag namatay daw ang isang taong palakaibigan ay maraming makikipaglibing. Di ba kasabihan yun sa mga sa Pilipinas? Lalo na yung mga taong palakaibigan, sabi nila. Well, hindi masama makipagkaibigan at hindi masamang magkaroon ng kaibigan. Pero what the Bible says here, ito ay eye-opener sa atin. So 26, ang matuwid daw na tao, a righteous man, is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. Meron tinatawag na positive and negative na mangyayari sa ganito. Kapag ikaw ay righteous man at nakipagkaibigan ka sa mga wicked meaning masama, masamang impluwensya. Because the wicked leads them, good person, a righteous man, astray, meaning napapariwara. Ito ay kahalintulad ito ng mga tinatawag na peer pressures. But the Bible says, if we stand on the Bible, kasi kapag hindi natin ginamit na basihan sa ating paglakad sa mundo ang salita ng Diyos, and then kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na yung mga naging problema, sino ang i-blame mo? Ang Diyos? Sasabihin mo ba na kasi pinabayaan mo ko, O Diyos? O ang sarili mo? It's clearly stated here in the Bible that a righteous man is cautious in friendship. Ako marami kong kilala, pero konti lang kaibigan. Dahil pinipili ko kakaibiganin ko. Kilala lang, pero hindi ko sila tatawagin na brother in the Lord. Hindi mo pwedeng tawagin ng isang unbelievers na brother in the Lord. Ito'y insulto sa Espiritu ng Diyos. Ito'y insulto sa Diyos mismo. Halimbawa, ang isang tao, meron siyang tunay na kapatid, ang tawag niya ay brother or sister. Talagang kasing brother or sister niya. Pero kapag pumunta siya sa isang malayong lugar,
at hindi niya kaano-ano yung mga tao ron, tawagin niyang brother o sister, dalawang bagay lang yan. Tinatawag mo siyang brother or sister, kapatid mo ba siya, biological, sibling? Hindi. Saan mo siya tinatawag na brother and sister? Doon nagkakaroon ng problema. Isa na lang ang sagot doon. Either tinatawag mo siya brother in faith o brother in the Lord. Huwag kayong magpaloko. Ito ay sa mga mananampalataya lang sapagkat marami ako nakikita ngayon na mananampalataya. Kahit hindi nila brother in the Lord in faith, tinatawag na brother. You're making a wrong impression sa Panginoon. Number 1 point. Do not compromise to is such person na hindi mo naman kaisa sa pananampalataya. What is compromising? Pag kinompromise mo ang iyong faith sa isang bagay o tao na alam mong hindi naman siya for the Lord at hindi naman siya talaga nakakakilala sa Panginoon. Itong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 11. But now I have written to you, not keep company with anyone named brother who is sexually immoral or covetous or an idolater or a reviler or drunkard or an extortioner, not even to eat with such a person. Tatagalugin ko na lang. Sinusulat ko sa inyo ngayon, sinabi ni Apostle Paul, sa mga taga-Corinthians na mananampalataya. Sinusulat ko sa inyo ngayon, huwag kayong makikisalamuha sa sino man na nagsasabing siya'y brother o kapatid or sister who is sexually immoral. Kailangan ko pa patagalugin yun. Yung tinatawag na sexually immoral, yung immoral sa atin. Mapakiapid. Or covetous. Kasama na yung magnanakaw, pagnanakaw, covetous. Nangaangkin na hindi kanya. Or an idolater, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Let me straight this, direct to the point. Hindi lang yung idol na sinasamba ng mga tao na ang image ay lumabas doon sa isang tinatawag na na apparition. Hindi yun. Hindi lang yun. Alam natin mga idols yun, mga false gods yun. Yun din ang tinatawag. Pero yung mga idolater, sumasamba sa pera. Sumasamba sa sarili niya. Sumasamba sa mga artista. Sumasamba sa mga basketball player, sa mga boxer, wrestler. Yung mga nakikita nilang ginagawa nilang idols, ina-idolize nila. Sumasamba sa singer. Sumasamba sa preacher. Sinasamba na yung preacher, kahit mali. Or a reviler. Party goers. Yung gabi-gabi, pumupunta kung saan ng party hopping, yung bar hopping, which is part of it. Okay, magagalit sa akin. Ay, natuto rito. Sinasabi rito. Kung di ko sasabihin kasi, hindi nyo malalaman. Ate, sinabi ko na kahit magalit kayo sa akin, fine. Okay lang sa akin yun. Reviler or drunkard. Lasinggero, lasinggera. Or an extortioner. Nangingikil, nangihingi ng lagay, nangihingi ng padulas. Bago ko pirmahan yung papeles mo, eto muna babayaran mo. Yung mga corrupt na nasa government offices. Not even to eat with such a person. Kapag nag-imbita sa inyo na may handaan, wag na wag kayong kakain daw. Wag na wag kayong pupunta.
May party dito, merong get together. Alam mo na mga tao ron, they're not belong to the Lord Jesus Christ. Their Lord ay yung mga demonyo, they're under the influence of the devil. And then ikaw, Kristiyano, pupunta ka ron. Sasabihin mo, kasi inimbitahan kaibigan eh. Ako never sa akin nangyari yun. Napupunta ako sa isang handaan, alam ko ay ito ay inoper sa mga yung mga inuman ng mga lasinggero. Kung may nag-imbita sa akin, hindi ako nagtatagal. Lumalabas din ako. Bakit kaya ganun na sinasabi ng Bible sa mga apostol sa mga Christian na ito? Kasi kapag pumasok ang mga ganito sa pananaw ng isang taong mananampalataya na, ay babagsak ka sa kanya yung hatol ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay mananampalatayang Kristiyano, inilagay mo lahat ng mga data mo, internet data mo, information sa TikTok, tapos nagsasasayaw ka dyan ng hubot-hubad halos. Mostly parang hubot-hubad na. Tapos hindi ko maintindihan para saan yun. Kaya yung sinasabi ng Bible sa huling panahon, ang mga tao ay mapang-alipusta sa mga sarili nila at sa ibang tao bago dumating sa kanila ang kahatulan. So, wag tayong makikipag-compromise sa mga taong hindi mananampalataya. Period. Yun. Yun ang message ng Panginoon. Kasi hindi natin ma-attain ang spiritual life dito sa earth. Bagkus papaikutan ka ng katakot-takot ng mga demonic entities sa buhay mo. Huwag tayo makikipag-compromise or makikipag-commune. Communion. Pakikipag-isa. 1 Corinthians chapter 10 verse 21, Apostle Paul said, "You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. And the cup of demons, you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons." Hindi nyo pwedeng gawin ito. Halimbawa, every communion service or Sunday ay nagpapartake kayo sa tinatawag na communion. You drink the cup of the Lord, yung remembrance sa Kanya, sa pag-aalaala natin sa Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. And then after Sunday, you drink the cup of the demons. Sila naman ang kainuman mo, yung mga makasalanan. You cannot partake of the Lord's table and of the table of the demons, and of the table of demons. Hindi po pwede. Namamangka ka sa dalawang ilog. Ang Diyos ay maninibugo sa iyo because He is a jealous God. At kapag yung gusto mo, ang gusto mong gawin lagi, hahayaan ka ng Diyos. And then, hundreds of demons, maybe thousands, will gather around you to destroy you. And then you will learn your lesson. Huli na. Dahil pinabayaan mo. Pinabayaan mo ang salita ng Diyos, ang sarili mo. You lured them, yung mga demonic entities sa'yo. At ira-ravish ka at the end. And then you will be like basahan sa mga mata ng tao at sa mata ng Diyos. Do not compromise to a such person. And do not listen to them, because the counsel of the ungodly, according to Psalms chapter 1 verse 1,
Ang sabi rito, babasahin ko Psalms chapter 1. Unang-una to na sinabi ng Book of Psalms. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Pinagpala at mapalad ang mga tao, ang mananampalataya ng Panginoon kapag sila ay hindi nakikinig sa payo ng masasama. Alam mong ikaw ay Kristiyano. I'm talking about sa inyo mga tumanggap na sa Panginoon. Alam mong ikaw ay Kristiyano. Ang pinakikinggan mo pampayo ay payo ng mga makasalanan. Na ang sarili nga nila hindi nila kayang gawing baguhin. Ang sarili nila ay hindi nila kayang i-offer sa Diyos at gawing tagapagligtas ang Panginoon. Pagkatapos makikinig ka sa kanilang counsel o payo. How about yung counsel ng Bible? Yung payo sa iyo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu Santo, babaliwalain mo. Dahil ba sa friendship, kaya pakikinggan mo siya? Dahil ba may utang na loob ka sa Kanya? Kahit masama na payo ay pakikinggan mo. Ang point dito ay huwag tayong makikinig sa counsel o payo ng ungodly, not believers, not worshiper of the Lord. He or she didn't accept the Lord, and then you will listen. You will listen about spiritual, about morality. Ang true moral values ay nandito sa Bible na dapat nating basahin at igawin sa buhay natin, isagawa. Never listen to the counsel of the ungodly. Because there is only one counsel, payo. Ito ay nanggagaling sa Diyos. Godly counsel o counseling. Blessed is the man who doesn't stand in the path of sinners. Hindi ka tatayo sa daanan ng mga makasalanan. Halimbawa yung daanan ng makasalanan, yung maliit na iskinita, yung maliit na street. Pag tumayo ka doon, ang mga dumadaan doon, mga siga, mga siraulo, either ikaw ay masaksak o sikuhin ka, o suntukin ka, i-sucker punch ka sa muka. Kasi nandun ka, hahara-hara ka sa daanan ng mga makasalanan, ng mga siga. So sabi, you should not stand in the path of sinners. Kasi madadamay ka, kakalad ka rin nila papunta sa loob. That's their turf. Yung mga sinners na yun, I'm talking about people under the influence of the devil, of the demonic possession. Blessed is the man who doesn't sit in the seat of the scornful. Yung mga nag-aalipusta sa Diyos, ginagawang joke at biro ang Bible at ang Diyos at ang Espiritu Santo. Ginagawang katatawanan. Pumapasok kayo sa stand-up comedy show, nilalapastangan ng Diyos. Makikita nyo, may mga nabalita na kahit sa news dito, yung stand-up comedian, binlasphemy niya ang Diyos. And then, babae siya, and then nagkulap siya. Bagsak siya ron. She hit her head dun sa pavement. And then, dinala siya sa hospital. Walang kadala-dala, nagsasalita pa rin na nahilo lang daw siya. No. The finger of the Lord moved to punish her. Kaya siya nag-collapse. Ganyan din yan, nung nagdi-deliver ng message isang elected official ng Turkey. Recently lang yun, yung about the war ng Israel sa Hamas na terrorist. Sabi ng Turkey politician na yun na dinisday niya, yung nilapastangan niya ang God of the Bible, ang Diyos ng Israel. And then he said, we will destroy Israel. And then suddenly he died on the spot. Walang heart attack yun. He just fell dead. Ganon na sinasabi ng Bible na kapag umupo tayo sa upuan ng mga scornful, you will see God doesn't tolerate yung ganon. Hindi pwedeng agawin ng sino man ang kaluwalhatian ng Diyos. Because it's clearly stated here
Do not sit in the seat of the scornful or mockers, mapang-alipusta sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kung nakikinig ka sa isang taong nangangaral na darating ng Panginoon, nagbigay ng petsa nung unang-unang panahon pa, hindi nangyari. Bakit ka pa makikinig? Alam mo ng false prophet yung ganun. Anybody, anyone in this world, kapag i-prophesy na darating si Kristo, ganitong araw, ganitong oras, ganitong petsa, hindi nangyari. At magsalita pa nga lang siya ng ganun eh. Huwag na kayong maniwala sapagkat no one knows. Kahit mga angels sa langit. Walang nakakaalam. Ang Panginoon lang nakakaalam niya sa kanyang oras, sa kanyang time. Ikalawa, na sinasabi rito sa binasa natin, a righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. Ikalawa, about relationship. Meron tinatawag dito na teaching sa Bible na courtship, love, and marriage. About relationship. I'm talking about relationship between man and a woman. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be unequally yoked. Again, do not be unequally yoked together with unbelievers. Ang isang matuwid na tao ay hindi siya nakikipagrelasyon sa hindi niya kapananampalataya. Yun ang sinasabi ng Bible. Huwag kayo magalit sa akin. Binasa ko lang what the Bible says. Hindi tayo dapat nakikipagkaisa together with the unbelievers. O hahanap ka ng pagmamahal sa isang unbelievers na alam mo walang ibibigay ng pagmamahal ng Diyos yun. Meron lust. Iba yung lust. Kaya maraming ganyan. Marami ako nabalitang ganyan. Babaeng Christian kumakanta sa choir ng fellowship. Meron pa nga nagdadance eh. Nagtatambo rin. Nakipagrelasyon sa isang lalaki. Nasira ang buhay. Yung lalaki kasing karelasyon niya ay hindi mananampalataya. Binubugbog siya. Eh, syempre, binaboy na siya mula ulo hanggang paa nung naging sila na. Ang problema sa Pilipinas, wala namang divorce. Paano mong hiwala yan? Ngayon, sira ang buhay niya. Humiwalay na yung lalaki. Eh, hindi ma-dissolve yung kasal. So, she stays like that, unhappy. Hindi nyo pwede sabihin, ito bigay sa akin ng Diyos. You're wrong. Wag niyong gagawing yung alibayan. Because you made a wrong move and mistake. You disobeyed God through this word. Do not be unequally yoked together with unbelievers. You disobeyed God, and then you have a guts to say na bigay sa akin ng Diyos to. Hindi bigay sa ng Diyos yan. Ikaw may kagagawan yan. Ikaw may kagagawan yan. Brothers and sisters, God said, especially for you Christians, do not be unequally yoked together with unbelievers. If you want to settle your life with someone, be sure he is the believer of Christ. Be sure he or she worship Christ. She worship God. She believes in the Bible. He believes in the Bible. She read the Bible. He read the Bible. At pinamumuhay yung Bible. And he walks according in the Bible. Kaya nga yung wag tayo makikipag-fellowship sa unrighteous at saka sa mga lawless. That's what the Bible says here in 2 Corinthians 6:14. Paano makakapagkaisa ang katwiran sa lawlessness? Di mag-aaway sila. Yung isa righteous, ikaw yun, Christian, at yung naging asawa mo, naging boyfriend mo, girlfriend mo, lawless, unrighteous.
Dahil na-attract ka sa kanya, sa mukha niya, sa katawan niya, sa itsura niya, sa smile niya. Kaya siya ang sinagot mo, pinili mo. Alam nyo, marami na ako nakitang ganyan. Na isang lalaki, by the way, ito this is a violation ng kahit ng mga anong bata sa bundok o sa Pilipinas. Meron isang preacher, hindi siya, bago pa lang siya preacher, yung halos kasabayan ko eh. Pero una ako sa kanya. Yung bata na kinakarga-karga niya, kasi yung lalaki na yun, nung kinakarga-karga niya yung bata, nasa mga 26 years old siya. Kasi mas matanda naman sa akin yung lalaking binabanggit. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Nasa ibang bansa na siya. Matanda siya sa akin ng mga 8 years. 8 years. So, basta 8 years. Nasa mga 20s siya above. Ganun. 20 above. Mga 24, ganun. Basta matanda siya sa akin. Pagkatapos, ginawa niya ay nung lumipas na yung araw, tapos yung bata naging 16 years old, yung ganyan. Nag-propose. 16 years old, parang anak mo na. O ano. Tsaka hindi tama. Hindi tama yung ganun. So, ang ginawa niya, kinausap yung mga magulang. Natural yung mga magulang, hindi papayag. 16 years old, pakakasal mo sa... So, ilang taon na nakalipas nun. Kung 2 years old yung batang babae na yun na kinakarga-karga niya, pagkatapos 18 years ago. So, matanda na siya. Nasa ano na siya, nasa 50 na siya o 40 plus. Basta 50, ganun ang ano. Hindi ba nasty? Hindi ko Christian ka, pagkatapos ipipilit mo sarili sa isang Christian na hindi naman po pwede, it's a violation of the Bible. Saka sa law. Kaya umalis ako dun eh. Kikita ko yung kalokohan nilang. Kasi sabi ko nga kung yung nagtayo ng church na yun makipag-debate sa akin, magpipirmahan kami, ibigay niya lahat ng ari-arian niya. Pag natalo niya ako, good. Pag nanalo ako sa debate, ayun ang pinaplano ko sa kanila eh. Pag nanalo ako sa debate, dapat ang magiging referee lang namin ay hindi kabilang sa anumang sekta ng pananampalataya. Let's say, halimbawa, isang lawyer lang na walang pinapanigan. It will be, fine sa akin yun. Ayun ang naisip ko sa kanila eh. Yung sinasabi ko na nakikita ko yung mga kalokohan, yung mga preacher na ganun. So, ano na yun eh, forced marriage ang gagawin. Wala kang karapatan na guluhin yung ng bata, di ba? Bata yun eh. Tapos nakita mo na yung sa kanya, yun eh, last. Kaya na yung Tagalog, yung last, libog. Gaganunin mo yung bata. Dapat nakasuhan yun eh. Tapos namamagitan yung pinaka-pastor, yung pinaka-reverend pa doon sa mga magulang para, for what? So, connivance sa paggawa ng kasalanan. That's what I hate, those kind of preacher. They're using the Bible to take advantage sa isang tao. Parang makuha nila. Para i-abuse nila physically, emotionally, mentally, financially, ang isang tao, nakabilang sa kanila. Pag merong gano'n nangyari sa inyo, report it to the NBI or to the police. File a charges para makakuha ng justice ang anak ninyo o kayo mismo na naargabyado na mga so-called preacher na yun. They were false preachers hiding inside doon sa sheep clothing. So dito, babalik tayo rito. So communion and in marriage. Ito ang sinasabi sa 2 Corinthians 6:15. And what accord has Christ with Belial? Belial is a fallen god, is a false god. Belial, or what part has a believer with an unbeliever? What part has a believer with an unbeliever? Wala.
Hindi mo talaga pwedeng pagsamahin. Because hindi mo pwedeng pagsamahin ng light and darkness according din dito. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng tubig at langis. Tulad sa kanta. At hindi nyo pwedeng pagsamahin. Ito hindi nyo talaga pwedeng pagsamahin ang silver and gold sa isang bloke. Pangatlo, last na point na bibigay ko sa inyo. How to avoid failure in the future. Avoiding failure. According to Proverbs chapter 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Iwasan nyo ang magkaroon ng pride. Kung narinig nyo ako dito, I'm telling you, mga kapatid, and consider your brother and sister if you believe in the Lord. Kapag meron tayong pride, yung pride na yabang, kasi ang pride akala mo kung sino, ayun ang tawag ron sa atin, sa Pilipinas. Mayabang, mahangin, bagyo. Mahangin ang tawag ron. Bagyo. Hindi lang hangin bagyo. Hurricane pa Tornado. So pride goes before destruction. Kapag ang tao nagkaroon ng pride, nagmamataas sa sarili niya, and then destruction follows. And haughty spirit before a fall. Yung mayayabang sa espiritu, yung mga nangiismid, ang tawag ron. Pangit yan. Hindi ko gusto yan. Sa akin, pwedeng sabihin ng sino mo sa akin yun. Hey, brother John, pangit mo, kahit sa camera, kahit sa ano. Who cares? Pangit naman talaga ako. Hindi ako magagalit. Pag sinabi nilang oy, brother Joe, ang pogi mo sa ano mo. Really? Nakita mo yun? Anong message? Anong message na sinabi ko ron? I don't care about my looks too. I don't care about my looks. Nung ito babalik ko uli kasi ito yung magandang i-example ko Yung sa bootcamp. Kasi nung nag-bootcamp ako, wala akong dala pantalon lang tsaka t-shirt, sinipment na kami kaagad dun sa sa Illinois. Winter yun winter. Winter doon. California, hindi masyado. Naka-t-shirt nga lang ako Kami rito, hindi masyado. Pagdating namin doon, grabe. It's just like a -5. Ang lamig doon Tapos nandun na kami. Sa isang bus, naghihintay din kami kasi pipick up na kami ng mga ng mga military, ng mga papunta sa bootcamp. Pagbaba doon, ang gaganda ng mga ng mga babae rin, mga magjo-join sa military. Ang gaganda, nakala mo mga model, mga white Americans, may black, may Latina, ang gaganda. Sabi ng iba. Let's see. Tingnan natin magiging itsura ng mga to pagka nandoon na. Ang gaganda naka-makeup lahat. Talaga, pinagandaan nila. Akala nila party ang pupuntahan nila Pagdating doon, ayun na. Pila na kami, lahat. Forms. Okay, take off all your clothes. What? Sabi ng iba, what? Yeah, ako. Ubad. Lagay doon sa Hubutubad kami lahat. Tapos kukunin mo yung undergarments mo, pang loob na Pagkatapos shirt, mamili ka kung XL ka. Siyempre medium lang ako, medium. Lahat kami ay ng Yung ibang matataba XL, hindi nila alam mamamayad sila. Ako alam ko na So medium lang ako, medium. Ko para fit na fit sa akin. Kasi yun ang magiging uniform ko sa entire 3 months or more na training sa bootcamp. Tapos shoes, lahat. Aapa ka lang dun sa, apa ka ng shoes. Makikita mo na kung anong size mo ron, tsaka kung flat-footed ka yun. In short, nandun lahat. Tapos barbershop, pila na kami ron. Yung mga barbershop dito sa kanan, yung mga babae naman yun. Mga lalaki rin nagugupit. May mga babae rin.
Yung mga malamodel ang dating may makeup, ginupitan sila. Nung nagsuot na ng pang bootcamp na mukhang lalaki na sila lahat. Parang kami, sabi ko, parang mas mukhang babae pa yata kami rito sa mga tuwa. Yung mga eyeliner nila sa makita may sibak yung kilay, ganun pala sila, ganun. Tapos yung mukha nila, ang daming peka, kasi mga ganun. Kinokoberan lang pala. So ganun din yan sa panahon natin ngayon, yung mga merong filter yung mga camera. Kaya sa akin, walang filter yan. I don't care kung ano sabihin nyo sa akin. Hindi importante sa akin yung kasi sabi ng Biblia rito sa Proverbs chapter 3 verse 30, charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Yun ang magandang maging kasama nyo sa buhay, mga kapatid. Yung babae na may takot sa Diyos. Hindi siya naglilin ng shoulder niya sa iba't ibang lalaki. Yung gustong-gusto niya laging kausap yung lalaki, nagiging masaya siya. Huwag kayong mag-aasawa ng ganun. Hindi ako nakikialam. Huwag kayong mag-aasawa ng ganun. Dahil pag kayo nagkaroon ng problema, naging mag-asawa na kayo, saan siya maglilin ng shoulder niya? Eh di siya mga lalaking gusto niya makausap. Anong mangyayari kasunod? Eh di dadali na siya doon sa kama. Ikakama na asawa niyo. That's what it is. That's why I don't like women na masyadong nakikipag-usap sa lalaki kahit may karelasyon na o what for, di ba? Merong mga nahuling ganyan Yung mga girlfriend nila, chinichit sila. May mga parang investigation dito mga investigative, mag-aano ka. Isipin nyo, kumuwala ng drinks yung lalaki doon sa pool, doon sa ang tawag dito, yung cruise ship. Pagbalik na, yung may kausap na yung girlfriend niya na ibang lalaki, magkatabi ng ganun. Pwede hinatak niya yung babae. Inisplitan niya na. Kaya kayo mga babae, kung hilig yung kausapin mga kalalakihan, dahil nagiging masaya kayo, kung Kristiyano ka na lalo, isipin mo yun, think about it. It's gonna backfire sa iyo. So, ang sabi rito ni Samuel sa chapter 2 verse 1, 1 Samuel chapter 2 verse 3. Talk no more so very proudly. Talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth, for the Lord is the God of knowledge, and by Him action our way. Huwag ka na magsalita ng kayabangan. Mga kalalakihan, mga kapatid, laging papuri na lang sa Diyos ang sabihin natin. At kayo mga kababaihan naman, ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 3, yung outward appearance nyo ay hindi dahil sa adornment, hindi dahil sa makeup, hindi dahil sa magagandang braided hair, kundi dahil sa inyong inner beauty. Ayun ang nakikita dapat sa inyo. 1 Peter chapter 1 verse 23 hanggang 25. Because yung beauty ay nagpi-fleet, lumilipas, tulad ng grass, tulad ng mga damo, ng mga bulaklak. Ilang araw lang namamatay na sa sikat ng araw. Mga kapatid, lalo na sa I'm talking about sa inyo mga Kristiyano. Sarili nyo yan. Pwede nyo sabihin sa akin, it's my life. It's your life. It's your life. Tama kayo ron. Wala akong pakialam na pagsabihan kayo. But this is the warning. Ano man mangyayari sa inyo, don't blame the Lord. Don't blame the Bible. Don't blame me. Dahil hindi mo sinunod ang Panginoon. Don't blame Him. Blame yourself. Ngayon lang gusto ko sabihin sa inyo. At maraming salamat sa inyo sa pakikinig. At sa susunod po muli, kung may pagkakataon ay mag-share ulit ako sa inyo ng gospel. At kayo mga mananampalataya, will you please go to your room and ask God, pray to forgive you. Lalo na kayong mga nakikisalamuha pa sa mga kadiliman. Please, go. Yun lang ang message ko sa inyo. At sa inyo pang wala pa kay Kristo, be sure you come to the Lord.
Don't waste your life. Huwag niyong i-waste ang life niyo sa isang buhay na alam niyo na sa huli ay malaking distraction ang mangyayari sa buhay niyo. We know we are not perfect. I'm not perfect. We are not perfect. Everybody's not perfect. There's no one in this world, any man, na perfect. Only the Lord Jesus Christ na nasa langit. But the Bible says na be pure and keep holy. Because God is pure. God is holy. Yun lang nais ko sabihin sa inyo, and God bless inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Karaoke at Pananampalataya.